Magandang umaga, Taguig City. Tayo po ay nasa isang yugto na naman ng source of strength. At ang pinanggagalingan po ng kalakasan natin ay walang iba kundi ang ating Diyos, ang Panginoong Hesukristo at ang Kanyang salita. Kaya tayo po ay patuloy na magbulay-bulay doon sa serye na ginagawa natin sa Psalms chapter 1. Basahin po natin ang Psalms chapter 1 beginning in verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in each season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Dalawang uri po ng tao ang dinidescribe dito, the righteous and the ungodly. At ang comparison pagdating po sa pagpapala ay sobrang layo ng contrast, na ang taong godly na hindi nakikinig sa payo ng mga hindi makadiyos, ungodly, at nakikisalamuha sa mga makasalanan, sinners, at katulad ng mga mahilig manlibak, sumasama at nakikisama sa kanila, ay patungo sa kapahamakan. Samantalang yung nag-i-enjoy sa pagbubulay-bulay, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, araw at gabi ay tumatatag ang buhay, lumalakas, at mabungang uri ng buhay. Ito po ang ipinapahiwatig ng verse 3. Planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in each season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The fact na his leaf shall not wither, meaning mayroong dahilan para manuyo yung dahon. Pero ang isang taong may panahon na makipagniig sa Diyos at ipamuhay ang kaniyang salita, kahit sa panahon ng tagutom, kahit sa panahon ng katulad ng tayo ay may pandemya, kahit sa panahon ng panganib, wala siyang dapat ipangaba dahil siya ay iingatan at pagpapalain ng Diyos. Amazing na anuman ang kanyang gawin ay magtatagumpay. Sigurado po yan. Yan ay pangako ng Diyos. In contrast, sa taong pinagpala ay yung ungodly, sabi sa verse 4, they are like the chaff which the winds drives away. Alam niyo yung ipa na pag nabugahan ng hangin ay ang dali nilang lumilipad. Ito po ay larawan ng buhay ng isang taong walang stability, walang estabilidad. Napakahirap na uri ng buhay ito. Marahil ito yung taong punong-puno ng pangamba at takot sa buhay. Kahit wala namang panganib, ay naandun lagi sa puso niya ang pangamba. Ay lalo na kung katulad ngayong panahon na napakahirap ng buhay. Siguro hindi na mailarawan yung nararamdaman ng ganitong tao na ungodly, no? And pagdating ng tinatawag na Judgment Day, sabi sa verse 5,
The ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Merong dalawang kalipunan. Yung kalipunan ng righteous at yung kalipunan ng mga masasama. In the day of judgment, hindi kayang tumayo ng ungodly. Hinang-hina. Bakit? Dahil sa buhay niya ay hindi lang siya ay namuhay ng makasalanan, ang Diyos ay hindi niya isinangkot sa kanyang buhay, no? At sabi po sa verse 6, pangwakas, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Pagbulay-bulayan po natin to. The Lord knows the way of the righteous. Kung ikaw po ay godly, nagbubulay-bulay ng kanyang salita, ang iyong paglakad sa buhay na ito, ang buhay po ay katulad ng paglalakbay. The Lord knows your way. Meaning, ginagabayan ka ng Diyos, pinalalakas ka ng Diyos, pinagtatagumpay ka ng Diyos. That is the way of the righteous. That is what it is meant by God knows the way of the righteous. Pero ang lakad ng mga masasama, the ungodly, ay laging papunta sa kapahamakan. So, mga minamahal, mga kababayan ko sa Taguig, sa pagsalubong natin ng taong 2021, gumawa tayo ng napakagandang New Year's resolution. Katulad ng pinagpalang tao na sinasabi ng Psalms chapter 1. Let us delight in the law of the Lord. Let us meditate on it day and night. And let us apply it to our lives, no? Pagbigyan natin ng pansin ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Basahin natin ang Biblia araw-araw, regularly. I tell you, at ibinabato ko po sa inyo ang challenge na to, ang hamon na ito. Subukan nyo ang Diyos. Sa 2021, tingnan mo ang kanyang salita. At hayaan mong ito ay magbago sa iyo, makaapekto sa iyo, at magbigay ng at magbukas ng masaganang pagpapala sa taong 2021 sa iyong buhay. Ito po ang pangako ng Diyos at ang Diyos po ay hindi sinungaling. Tayo po ay manalangin. Napakayaman ng iyong salita, Panginoon. Ito po ay bukal, pinanggagalingan ng aming kalakasan. At hayaan mo sa mga nanonood at nakikinig ng programang ito, gawin nilang isang New Year's resolution na basahin ang Biblia araw-araw. Kung maaari nga po, araw at gabi, pagbulay-bulayan at maranasan nila ang iyong kagandahang loob. Sabi ng iyong salita, "Oh, taste and see that the Lord is good." Ito ang paraan para maranasan namin, Panginoon, ang na ikaw ay mabuting Diyos, na ikaw ay mapagpalang Diyos. Subalit, upang ito ay magawa namin, meron kaming dapat iwaksi. Iwaksi namin ang kasamaan, ang gawi ng mga masasama, ng mga scornful, ng mga wicked, O Lord God. Dalangin namin patuloy ang pagpapala mo sa lungsod ng Taguig. And the more Taguigeños are dwelling on your word, the more that you will bless Taguig City. Dahil sa Taguig City, ikaw ang naghahari, ikaw ang kinikilalang Panginoon. At bukas na langit at masaganang pagpapala ang padadaluin mo sa aming lungsod sa taong 2021. Sa pangunguna ng aming Mayor Lino Cayetano, bless him mightily, O God. Bless him with good health. Bless him with wisdom in governance. Kasama po ng aming
Vice Mayor Ading Cruz, mga konsehal, mga barangay captains, mga ang aming mga kapulisan, ang aming mga frontliners sa paglaban sa COVID, patuloy na ikaw ang aming shield, Panginoon. Mabisang pananggalang sa pandemya, O Diyos, at ang iyong salita. Cover us with your precious blood, Lord Jesus. Bless likewise Congressman Alan Peter Cayetano, Congressman Lani, and Senator Pia. Mga lingkod mo, mga anak mo na ang layunin ay magsilbi sa bayan. Ganon din, Panginoon, ang aming presidente and the rest of the senators, the congressmen, our justices, Father God. Bless the whole Philippines, Father, even as we declare and decree your lordship over our nation. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.